Bilang isang babae, akala ng iba ay sapat ng maganda sila. Pero sa totoong buhay at sa pagninegosyo, hindi po pwedeng mukha lang ang puhunan mo. Ang tunay na panglaban mo ay yung confidence mo. Na kahit anong sabihin ng mga tao, hindi ka matitinag, hindi ka yayaman sa ganda lang. Ang tunay na magdadala sa iyo sa tuktok ay disiplina, confidence, at entrepreneurial mindset. At ngayon ay babalikan natin ang top 3 lessons mula sa RDR Talks na tumatak talaga sa napakaraming mga kababaihan. Pinanood ng milyong-milyong katao at nag-trending pa. At nagbigay ng inspirasyon para patunayan na ang babae hindi lang pang viewcon or television. Kung hindi, pwedeng maging leader at negosyante ng ating henerasyon. Mga boss, ito na ang top 3 beauty in brain mindset na makakapagpayaman sa'yo. Top 3 anti-aging specialist. So, ano talaga yung ginagawa ninyo? Helping people take care of their skin. But right now, it's more on holistic. Kapag nakakita ko ng mga pasyente, they tell me what they need. It's all about they are entrusting their health to me. Not just skin, but mostly overall health concerns. Isa sa mga talagang sinusolusyonan ng tao yung pagpigil sa kanilang pagtanda. Because Yes. as we age, talagang humihina ang mga internal organs. Pag humihina, yung balat natin nagsasag. Ang nagiging komplekso mo, nagmumukha kang maagang tumanda. Tapos, syempre, nagkakaroon din ng sakit ng tao. Totoo ba na in the near future, may nakita kasi akong research, no? It is possible na mas lalo pang magkaroon ng mga gamot or magkaroon ng mga procedure para mapigilan ang pagtanda. Very possible po, sir. We are looking at that era wherein na-develop na yung high technology, mga increase ang researches about different anti-aging regimen, which is anti-aging medicine has been there as a branch of science that tackles yung mga ganitong research kung saan the way we put it is parang pinipigilan po yung pagtanda. At hindi malayong mangyari yon. Na in the near future is mas hahaba na ang buhay ng tao because of the technology pagdating sa medical. We are very positive about it because marami na po na-develop ngayon and nakikita natin yung benefits. Kasi ang focus natin, delaying everything eh. Kasi as we age, ang daming factors. Kumain lang tayo, maarawan, we age. Kaya may tinatawag tayong lifestyle diseases and degenerative diseases. Pag-usapan na rin natin ngayon, doktora, no? Kasi isa sa pinaka-mabisa daw na solusyon sa pagtanda ay yung tinatawag nila na stem cell. Gaano katotoo na nakakatulong ang stem cell therapy sa mga taong nag-undergo ng procedure na ito? Okay, ang stem cells kasi natin para siyang soldier. Kung saan may injury, kung saan may aberya, dun siya pumupunta. So what you are saying is we have our own natural stem cell? Yes. So Okay. ang stem cell natin isa sa ating katawan, natural siya. We are born with millions, billions of stem cells. As we age, na-deplete po ito. Actually, natutulog lang sila para silang pumupunta sa stage na hindi na sila nakakatrabaho. So what we do is to stimulate yung stem cell natin. Example, sir, nung bata tayo, nagmumultiply sila ng exponentially 50 million times. But as we age, pumupunta sila dun sa senescence period na tinatawag namin. What is that? Nag-i-age ka, tapos natutulog yung stem cell mo, hindi na siya nakakatrabaho. What causes na mapabagal natin yung pagpuproduce ng natural stem cell sa katawan natin? Maraming lifestyle factors. Meron tayong intrinsic and extrinsic. Narinig niyo po yung word na antioxidant, di ba, sir? So, parang yung oxidation process is nangyayari talaga dahil buhay tayo. Nagagamit lahat ng parte ng katawan natin. Yung trabaho nila ay sa babawasan as we age, nahihirapan to meet that balance. So, kunwari, smoker ka, nahihirapan yung lung cells mo na labanan yung sumisira doon sa mga lung cells. Pulmonary cells ang tinatawag. Kung umiinom ka, so nahihirapan ang liver mo imagine ang liver natin, lahat ng kainin, lahat ng inuming gamot, doon na may metabolize. Paano kung di niya nagagawa yung trabaho niya? Doon pumapasok ang sakit. What else? Puyat, you don't get enough sleep. Kailangan mag-rest ng katawan. Hindi siya parang robot na pwede magtrabaho tuloy-tuloy. And you not eating the right type of food. Diba? Lagi namin ina-advise as doctors, having a well-balanced diet. Totoo yun. Getting the enough nutrients, but ano ba nakukuha natin doon? Multivitamins, minerals, antioxidants. Ayun na naman, lumabas na naman yung word. Kasi oxidation process, napaka-importante as we age. Kung gusto mong magmukhang matanda, ito yung mga gagawin mo. Kumain ng masama, magpuyat, mag-inom, manigarilyo. Samahan mo pa ng ibang bisyo, talagang maaaga ang buhay mo. Correct. Yun na yung Top 2
Kailan ka nag-start talaga mag-online selling? Kailan mo naramdaman na bumibenta na yung produkto ko, lumalakas na? Dati, ayoko din magbenta online. Parang hindi ko alam. Hindi ko naman kaya i-video ang sarili ko, hindi ko naman kaya mag-live selling. Tapos, dun ko na-realize na just post your business. Kasi hindi mo alam, yung isang post na yan magiging viral. Yun yung nangyari sa akin. So, marami po akong sabon na natenga, opo. Hindi ko binenta at hindi ko mabenta. Kasi Bakit? nasa isip ko kasi nun, hindi ko kaya makipagsabayan sa mga malalaking brands na ngayon. Tapos, empleyado pa ako, nagtiteach pa ako, ang dami kong ginagawa. Bumili ka ng mga sabon, tapos alam mo naman na hindi mo kayang ibenta ito. So, paano mo ginawa? Before kasi, pumutok naman siya. Kasi, di ba, nasa ABS ako before. So, meron na akong credibility. Tapos ngayon, okay na ang bentahan. Tapos, biglang opportunity. Like, nag-open kami ng mga businesses. Alam mo yun, ang dami naming inopen. Tapos, biglang nalihis na yung attention ko. Marami ka pang trinay na ibang negosyo kasabay niyan. Yes, may milk tea pa ako na nalugi din. Tapos may aesthetic clinic pa ako, nagkikilay ako, naglalashes ako, nalugi rin. Kasi nagja-jump ako sa mga business na hindi ko naman alam. Kasi gusto ko lang, kasi may pera, may pondo. Akala ko pag may kapital, okay na, hindi pala pwede. At kahit na gusto mo yung produkto, yung milk tea kasi gusto ko yun. But I am not my market. Hindi pare-pareho ng taste buds. So ganun po yung nangyari. Tapos inasa ko lang sa manager namin, which is an hour away from us, yung business na yun. Tapos hindi ako pumupunta doon, like once a month lang. So wala, lugi talaga siya. Sabi ng marami, para daw ikaw umasenso sa pagninegosyo, kailangan marami kang negosyo. Pwede yun, basta na-build mo na yung strong foundation nung unang business mo. So, bumili ka ng sabon, nanantenga yung sabon. Paano mo na-realize na, oy, teka lang, may naipit pala akong pera dito, ano yung kailangan kong gawin para mabenta to? May turning point talaga sa buhay namin kung bakit ko na-post yung sabon na yun. Kasi dumating kami sa punto na sobrang bagsak namin mag-asawa. To the point na hindi kami makapag-grocery ng 2 weeks. Tapos one time, may delivery, 112 pesos yung babayaran. Ngayon, nasa bahay lang ako noon. Tapos naghahanap ako ng pera. Doon ko na-realize na sobrang importante ng piso kasi wala talaga akong mahanap, boss. Naghahanap ako sa bulsa ng asawa ko, yung sa pantalon niya. Yun, may 100. Kulang pa ako ng 12 pesos. Ngayon, may isa pang apartment doon na nire-rent naman nung staff ni Carl. Tapos, doon sa apartment na yun, andun nakatambak, sobrang daming sabon. Naisip ko, hala, may mga sabon pa ako. Teka, down na down kami. Tapos, meron akong natenga doon. So, yun, vinidyuhan ko. Sabi ko na, this is her choice now. Signing off, pinost ko siya. May mga sabon po ako dito, binabuy one, take one ko na. Para kahit konti, may bumalik man lang. Maging pera. Yes, kasi inutang pa namin yun. Do not take for granted yung magpo-post-post ka lang ng business mo. Kasi one day magva-viral siya. Yun yung nangyari, na nag-viral talaga yung video na yun. Nakaano siya ng millions of views. Tapos, ang daming bumili, boss. Hindi ba dapat bilang isang negosyante, hindi mo kinikwento or hindi mo sinasabi yung weakness mo or yung pagkalugi mo? Why is that sa palagay mo naging epektibo sa'yo na naging honest ka dun sa video mo? Minsan kasi inaano natin, dapat hindi tayo maging vulnerable. But you know what? Sa online, sa TikTok, sa pagbebenta, mas na-appreciate nila pag vulnerable ka, transparent ka, and they are buying stories. Story sells. Mas bumibenta pa siya kaysa sa produkto. Maraming tao ngayon, ang hesitant sila maging vulnerable sa social media kasi meron silang image na pinangangalagaan. Because currently, they are the CEO, they are the business owner, they are the founder. Pero in reality, nalulugi na sila. Ano ang advice mo sa kanila? Okay lang maging vulnerable. Okay lang mapafeel mo sa mga viewers mo, sa mga buyers mo na eto, you're going through rough times. Kasi ang mentality din ng mga Pinoy, gusto nila yung mga underdogs, gusto nila yung tulungan. And alam mo, mas nakaka-relate kasi sila sa'yo. Walang pretentious act, yung vulnerable ka. Kasi ganun ako sa mga buyers ni Her Choice. Pinapakita ko kung sad ako or may mga pinagdadaan, kinukwento ko, tapos nagkukwento pa sila or nagbibigay pa sila ng advices. So, mas nagkakaroon ng connection. Saan mo ito pinost? Sa TikTok. Alam mo dati, TikTok sasayaw lang ako dyan. Naku, hindi pala dapat natin sila i-judge. Kasi si TikTok, siya yung nagbago talaga ng buhay ko. 360. How to sell products on TikTok? Number 1 talaga ay dapat FDA approved yan. Compliant ka sa mga requirements sa government, DTI, BIR, kasi kailangan yan. And number 2, dapat mag-live selling ka always. Mahiyain ako eh. Ganon din ako before. It's okay na mag-video ka lang. And it's okay na 1 viewer ka lang, 2 viewers ka lang. Doon din ako nagsimula eh. Nagla-live ka, walang nanonood? Okay lang. Nagsasalita ako pag may 1 viewer. Anong sense? Wala naman nanonood sa'yo. Hindi ba Okay lang. nakaka-frustrate yun, nakaka-disappoint yun, wala naman nanonood sa'yo? Nung una, syempre naano ako. Pero alam mo yun, parang papractice mo yung spiel mo. Nagsisimula naman kasi yan sa isa. Treat it also an opportunity for you to actually grow
yourself. Yes. You are actually gaining experience. Totoo yan. Maraming nanonood ngayon na nag-quit na. Ayaw na nila magbenta. Nag-quit na sila ng pagbebenta ng damit, pagbebenta ng skincare, pagbebenta ng kung ano-ano online. Bakit? Wala namang nanonood at wala namang bumibili. Paano mo sila mai-inspire? Naku, mag-live sell kayo. Huwag nyo hayaan lang na kesyo konti lang viewers, ayaw nyo na. Diretso lang. Kasi kahit one viewer lang, tapos ma-convert mo yan into sale, that's also a sale. And then mas mapapractice ka kasi. And it's okay. It would take time. Wala namang shortcut na agad-agad successful ka na. Kailangan mo mapagdaanan yung struggles kasi magiging ano mo yan, winning story mo in the future. At eto na ang top 1. Actually, I'm watching your videos sa Reels. Napakagaganda ng ginagawa ninyo doon sa mga dinidesignan ninyong mga kondo, mga bahay. Paano ka nagkaroon ng ganong klaseng creativity? Well, nagsimula siya nung bata pa lang ako. Yung una-una ko kasing business is not even construction or interior design. Notebook lang siya. Tsaka cellphone cases. Doon talaga siya simula nung 18 years old ako. So doon ko na-realize na when you have creativity, pwede siyang maging notebook, pwede siyang maging wallpaper, tapos pwede siyang maging interior design, pwede siyang maging bahay, hanggang maging restaurant. It can be anything. Di ba may mga courses for interior designing? Ikaw talaga, hindi ka nag-aral ng pagiging interior designer. Hindi. Pero bakit you have these big clients? Some of them are celebrities, di ba? Bakit sila sa palagay mo nagtitiwala sa'yo? Well, kasi hindi rin naman ako mag-isa sa company. Marami kaming architect, interior designer. Yung daddy ko architect siya, tinuruan niya din ako. So, the firm itself is an interior design firm. Pero for me, as the entrepreneur and owner, I always have a vision for my clients na gusto ko i-solve yung mga problema nila. Hindi man ako yung professional mismo na magdodrawing nito, pero ako yung nagko-conceptualize how to solve their problems through design. Talagang may mata ka sa pagdidesign, no? And also, you have this very, very nice cafe, yung Mad Cafe. Iba-iba yung concept ninyo eh. Doon sa may Don Antonio na bisita ko, it's Harry Potter theme yata yun, no? Encanto na siya ngayon. Yung sa cartoons. Tapos itong sa Visayas Avenue is, Alice in Wonderland. and then you have another branch, di ba? SM Fairview is Peter Pan, SM Cubao is Beauty and the Beast, SM Grand Central is Toy Story, and then SM South Mall is Lion King. Bakit more on parang mga Disney ang theme ninyo? Ang pinaka-root na talaga ng ginagawa ko is I design for people. Binuo ko siya not just for customers to eat there, but for families. Kasi nung bata pa lang ako, lagi kaming very tight-knit family. Tapos marami akong kaibigan na hindi ganun yung experience nila. Hindi sila kumakain sa labas. And I wanted na mga families dun sila magpupunta. And for me to do that, I made a kid-friendly cafe. Dun naglalaro yung mga bata. Kumbaga sila ang niche mo, mga Yes. kid-friendly, tapos family. Every Sunday pwede sila mag-hangout. Minsan nga araw-araw sila nandun after school eh. Oo, kasi ang ganda lang nung mga design mo. Very unique siya. Tapos, napapansin ko, pagpasok mo pa lang yung ambience, welcome na welcome ka eh. Pagkagaya nyo na ako, mga boss, nasa 40 years old na ako. Pag pupunta ako ng Mad Cafe, bumabalik yung pagkabata ko eh. Ganun yung feel niya, no? Napakagaling mong entrepreneur. Ang dami mong kumpanya, ang dami mong negosyo. Bakit masyado kang maraming ginagawa sa buhay? Tinanong din yan sa akin sa Miss Philippines. Oh, ang dami mo na palang nagawa. Why are you still here? I just wanna prove and empower people talaga na pag may gusto kang gawin, kaya mo talaga siya. Na-envision ko kasi talaga yung tipong klaseng babae na creative, smart, nakakapagbigay ng opportunity sa mga tao. Lahat ng ginagawa ko ngayon, it's because I just wanna show people na pwede siya, kaya siya kapag ginusto mo. Yung imposible, magiging posible, basta ginusto mo. Ang galing nun, no? How young are you? 29. At 29 years old, nandun ka na ba sa point ngayon na kaya ka nagninegosyo para makapagbigay ka ng mas maraming trabaho and also wanted to provide opportunity to other entrepreneurs? Actually, the reason why nagbi-business ako is to show first yung vision ng company, which Correct. is yung kid-friendly, we're solving problems, and second, to give jobs. Kaya kahit ng pandemic, na halos hindi na kami bukas, nagbayad pa rin kami ng renta because I know matatapos din siya. Hindi ako nag-give up kasi maraming umaasa sa akin ng mga staff and employees na hindi ko sila pwedeng bitawan. So, I'm really here for both outside my customers and inside my employees. Alam mo, napapansin ko sa'yo, napakalakas mo, no? Sa palagay mo, bakit ka merong ganyang klaseng mentality? Paano ka nagkaroon ng ganyang klaseng pag-uugali? Saan ang galing yan? Sino si Gila nung bata siya? It's from my dad. Kasi nung bata pa lang ako, siya nag-instill sa mind ko na lahat ng gusto mong gawin, kaya mo. Whatever the mind can conceive, the body can achieve. Nothing is impossible. If there is a setback or challenge, maging excited ka. Huwag kang matakot. Paano ka pinalaki ng papa mo? Gusto ko malaman din ng mga parents na nandyan so that they would know paano nila palalakihin yung mga anak nila na maging kagaya mo. I-tolerate mo sila and i-spoil, diba? It's one thing na parang, oh sige, gawin mo yan. Oh sige, gawin mo kahit anong gusto mo. But whenever I came to my dad, Papa, gusto ko
ko gawin yung project na to, pero medyo mahirap siya eh. Do you know kung paano ko siya bubuin? Ituturo niya, gato yan. Hindi ko kaya eh. Hindi, tuturo ko sa'yo, gawin mo, and then mapuprove ko sa sarili ko, ay kaya ko nga. He'll teach me na kaya mo kahit anong gusto mong gawin. Take it from there. I don't want you to just learn. Galingan mo pa. Siyempre, hindi naman lahat ng ginawa mo is naging maayos. Napapagalitan ka ba? Napapalo ka ba? Paano ka dinidisiplina ng papa mo? Never niya ako dinisiplina. Never? Paanong hindi ka dinisiplina pero naging disiplinada ka? Because he gave me freedom of choice. Binibigyan niya ako ng scenario. Sige, if ginawa mo yan, ito yung mga pwedeng mangyari. Tapos mamimili ako the best possible outcome for myself. Hindi niya ako spoon feed. So mga boss, kung meron kayong anak ngayon, nasa murang edad, bigyan natin sila ng free will. Bigyan natin sila ng choice sa buhay. Kasi yung kaisipan ng bata, minsan akala natin yung naiisip natin ang tama para sa kanila. Pero meron pala silang mga naiisip na kung i-develop lang natin, mas magiging maganda yon para sa kanila. Mental being nila, emotional being nila, magiging maayos lahat. Mga boss, ano ba yung mga dapat nating natutunan dito sa tatlong kwento na ito? Simple lang. Health builds your foundation. Honesty builds your connection. And confidence and vision builds your legacy. Na ito ang kombinasyon ng beauty, brain, at entrepreneurial mindset. Muli, makita-kita tayo sa susunod na Top 3 with Boss IDR.